Good day, students. So for our subject, disaster readiness and risk reduction, our topic is about the hazard, its impact, identification, and risk assessment. So let us define first the word hazard. So hazard is simply a condition or a set of circumstances that present a potential for harm. So anything po na pwedeng or possible na makasakit, consider na po yun na hazard. Ngayon, two types ng ating hazard. We have health hazard. So, ayan, can cause occupational illnesses. And then the safety hazard, ito yung usual na nakikita natin or na-observe. Safety hazard kasi yun yung nakakakos ng mga physical harm or injuries. And then last time, na-discuss na rin po natin yung risk and disaster risk. So, risk is the potential for loss, damage, or destruction. Basta po may hazard, pwede pong magkaroon din ng risk. And then, the word vulnerability, ayan, yan naman po yung characteristics ng community or system na pwede pong magkaroon ng damaging effects ng isang hazard. So, mga tao, vulnerable, di ba? So, what are the different impacts of hazards? Ito naman tayo. Punta tayo sa topic natin na hazard and its impacts. So, general impact themes, ayan. Kapag po meron tayong hazards, danger to life, lahat po ng physical and psychological harm and diseases na delikado po sa life. And then, denial of access like energy, water, communication, and transport access. So, syempre, kapag po may hazard, di ba, mawawalan din tayo ng mga access or source ng energy, water, pati po yung sa communication and transport. And then, posible rin po na meron talagang damage sa physical environment. Lahat ng mga buildings at saka ng land maaapektuhan. So, we have 6 specific types of hazard impacts. First, the physical impact. Ayan yung madalas din natin nakikita kapag merong mga nasasaktan ng mga tao, di ba? So, physical injuries, bone fracture, wounds, and bruises. And then, syempre, yung mga physical impact, ganun din po sa mga infrastructure. Nasisira din yung transportation system, roads, lahat ng mga tulay dyan, power lines. Kaya po, merong mga instances na kapag merong disaster, nawawalan po tayo ng mga signal sa ating mga cellphones. And then, the widespread destruction of housing and building. So, destruction din yun sa infrastructure. Yun lahat ng mga makikita natin dahil sa physical impact. Second one, psychological impact. Okay, so syempre yung grief and psychological illness. Apektado po tayo niyan. Then we have the marital conflict, nag-aaway minsan yung mga mag-asawa. Psychological din po, pasok dyan yung depression. Siyempre, minsan nakakalungkot talaga, mawalan ka ng mga loved ones, pati yung pinag-ipunan mo mga properties. And then, ayan, lalabas na rin po yung sa psychological impact, yung anxiety. The third one is the socio-cultural impact. Dito po sa socio-cultural impact, ayan, displacement of population. Siyempre, kapag may mga disasters, di ba, o kaya kahit hazard pa lang, delikado na sa lugar na yun, malilipat na po ng mga bahay. And then, loss of cultural identity. Tapos, syempre, yung socio-cultural, isa rin magiging impact yan, mawawalan na kayo ng identity. Cultural identity, I mean. And then, forced of adoption of new sets of culture. Kasi pag lumipat kayo ng ibang lugar, iba rin yung culture nila. And then, ethnic conflicts. Ayan, meron pang pang-apat. Economic impact. So, ano naman yung impact ng mga hazards dito sa ating economy? Okay? So, syempre, loss of job. Halimbawa, nalipat nga kayo, pwedeng mawalan ka ng trabaho or yung mga magulang doon sa dati ninyong tinitirhan. Pag lumipat kayo, panibagong hanap na naman ng trabaho. Loss of harvest and livestock. Lalo na po
kapag mga may pananim kayo, di ba? Tapos may mga alaga kayo. Ganun din sa loss of farms, fish cages, and other source of food. Yung mga nangingisda, yung mga may mga palayan, magsasaka, di ba? Loss of money and other valuable. So, alam naman natin yan na kapag po may mga hazard and disasters, posible po talaga yan mawala. Number 5, we have the environmental impact. So, kahit po sa environment, apektado pa rin po tayo. Loss of forest due to forest fires. Ayan, delikado yan kasi buong forest pwedeng masunog. Loss of fresh water due to salination. Tapos, dahil sa sobrang alat, mawawalan tayo ng fresh water. Disturbance of biodiversity and the loss of natural rivers. So, yan yung mga possible impact sa environment. And then number 6, we have the biological impact. So, iba kanina yung physical, iba yung psychological. Meron ba tayong biological impact na pwedeng magkaroon sa lahat po ng may buhay? Epidemic to people, flora and fauna. Flora and fauna, ibig sabihin po yung mga plants, flowers, and then yung mga animals din po. Kasi biological, lahat may life. Chronic and permanent illness caused by biological agents and proliferation of different viral diseases. So, lahat po ng mga may buhay ay pwede rin pong magkaroon ng mga diseases. Next po na i-discuss natin is the identification of hazards and risk assessment. So, ano ba yung hazards? Paano ma-identify? Okay, ganun din po paano ina-assess yung mga risk. So, when we say hazard identification, dinidetermine po natin lahat ng physical and non-physical agents. Pwede pong nandito sa workplace or merong specific na environment kung saan po i-identify yung mga hazard. Ibig sabihin kung meron bang mga harmful na something dito sa isang lugar. Risk assessment, ayan naman po, kapag po i-determine naman alin doon yung sa mga hazards and risks ang kailangan i-prioritize. So, titingnan po dito yung probability and the severity of impact. So, diniscuss kanina yung impacts, tapos ito yung probability naman kung alin doon yung kailangang i-prioritize. So, paano yung gagawin ang hazard identification at saka risk assessment? So, una po, ayan, identify the hazards. Siyempre, kailangan meron muna tayong observation. Gagamitin lahat ng senses, sense of sight, sense of hearing, smell, and touch. Siyempre, sa observation, kung ano rin po yung mga nalalaman natin at saka yung mga na-experience na before, makakatulong po yun to identify the hazards. Pag na-observe na po iyan, ito naman, Material Safety Data Sheets or MSDS. It gives the information on possible harm mula po dun sa mga hazardous substances and precautions. Okay. Ito po yung mga MSDS na yan, na-obtain yan sa mga manufacturers at saka suppliers. So, ano ba yung mga delikado na mga substances? Ano din po yung mga dapat gawin para hindi na po maka-aksidente? Next is the hazard and risk surveys. So, dito naman po sa hazard and risk surveys, ini-interview po yung mga ibang tao tungkol po dun sa kanilang safety concern. Okay? So, halimbawa, yung mga may trabaho, ayan, sa workplace nila, i-interviewin sila. Siyempre, bibigyan ng priority dito, since survey yan, may question and answer, tapos bibigyan ng consideration yung mga bata at saka yung mga bisita. Next naman po, for the discussion groups, ayan, syempre, i-discuss din po yan by group para po malaman kung ano yung mga hazard and then syempre, magre-recommend ng mga solution. Tapos, ang huling part po
ay yung safety audits. Ibig sabihin po, merong isang committee na i-assign para po palaging i-check kung safe po ba yung lugar na yun, yung area. Okay, so syempre number 2, na-identify na po yung hazards. Next naman po ay i-assess natin yung risk. So ibig sabihin po dito, pag na-identify na po kasi yung hazard, syempre yung mga possible na gaano kalala yung mga injury or harm, kailangan din pong i-assess. Okay? Tapos, high-risk hazards need to be addressed more urgently. Syempre, kaysa dun sa mga low-risk ones. So, kung titingnan po ito, importante po dito impact. Meron dyan insignificant, minor, moderate, major, at saka extreme. Tapos po sa probability naman, syempre, almost certain, probable, possible, unlikely, or rare. So, depende po yan kung paano i-assess yung mga risk na yan. And then, syempre, make the changes. So, once risks are assessed, the next step, ayan, gagawa na po ng decision para sa mga pagbabago. Ano yung mga kailangan na baguhin? I-remove natin yung hazard. Syempre, kung merong i-remove at kailangan magamit pa rin yung something na yun, i-replace yun ng hindi masyadong delikado. Tapos, syempre, sa engineering modifications, meron po tayong installation of exhaust, safety barriers, safety exits, 'di ba? Tapos yung modification din po ng mga procedures. Number 4, ayan, kailangan po hindi lang basta ma-assess yung changes, kailangan din po i-check palagi po yung changes na nagawa. So, to make sure na yung risk po ay na-minimize, okay, tapos dapat wala na pong makikreate na bagong hazard, new safety measures, kailangan ma-carefully test, okay, bago maggawa ulit, bago po mag-work ulit. So, risk assessment doesn't end with making changes. It must be monitored. Okay? Kung ito bang mga changes na nagawa ay, ayan, nafa-follow po ba consistently? And if these changes, nakakapag-improve po ba ito doon sa safety management? So this is last step has to be done periodically. May mga schedule po yan. Kung talaga bang accurately na-follow yung mga changes na yun, wala na bang magiging hazard, to assess the effectiveness of the entire process.